Jill Rizontok ng DWIZ. Sa PNP o kaya sa Napolcom po. Sir, kahapon may expose si Secretary Robredo yung 1 billion pesos worth ng ghost pensioner sa PNP since 2006 hanggang 2010. Meron ho bang case build-up na ginagawa yung PNP? At anong klaseng kaso yung pwedeng gawin doon? Doon sa 1 billion ghost pensioner. Opo, actually po kahapon din ay inutusan ng ating Chief PNP ang ating Directorate for Investigation and Detective Management kasama po ang ating Directorate for Controllership na tignan po lahat ng mga dokumento patungkol po dito sa nababanggit na mga ghost retirees. At ang utos po ng ating Chief PNP ay mag-submit kaagad as soon as possible ng report patungkol po dito, gaano po ito kalalim, sino po ang mga nasasangkot at kung paano nagawa ito at kasama na rin yung pag-aaral na kung paano mapapatigil o maiiwasan itong ganitong klaseng mga insidente. Sir, para for the record lang po, sino po ba yung mga naging PNP chief since 2006 at saka sino rin po yung mga naging DILG secretary since 2006 onward? Kung marirecall niyo po one by one, pwede pong pakibanggit. Mari, yung Chief PNP, magsimula po kay General Calderon hanggang kay General Rason at kay General Bersosa. Yung pong SILG, ang naalala ko lang po, si Secretary Puno. Tawagan naman natin si Alan Gatus, DCABB. Agrimera Cruz. Sir, ang dami ng mga lumalabas ngayon na kontrobersya no, sa PNP, meron yung chopper anomaly, meron yung rubber boat, meron yung B-150, pinakuli, yung meron pa itong go sa pensioner na may kit sa 2,000 na gumugol yung gobyerno ng 1 billion. Tapos meron pang binabanggit din si Secretary Robredo na yung sa bulletproof vest meron din. So sabi niya meron pa siyang iniimbestigahan. Sir, kumusta ang moral ng PNP ngayon? Positibo o negatibo ba itong mga naglalabasan na to na mga kontrobersya? At paano hinaharap ng PNP to dahil sa parang halos linggo-linggo yata may lumalabas na mga ganitong kontrobersya sa PNP? Well, gusto ko sanang linawin, ito pong mga insidente ng katiwalian na nangyari po ito may mga ilang panahon na ang nakakaraan. Ito po ay nadiskubre sa mga reformang pinatupad ng ating Chief PNP, Raul Bacalso. Bunsod din po ito ng isang speech ng ating butihing Senador Panfilo Lacson na nagbigay po ng ayuda at sa liderato ng Philippine National Police para po pag-igihin itong reformang ating binabanggit na pumapaloob po sa Integrated Transformation Program ng ating Philippine National Police. Sa atin pong pananaliksik doon po sa mga sistema and procedures na ipinapatupad ng Philippine National Police patungkol po sa recruitment, patungkol po sa procurement, patungkol po sa mga even sa retirement, sa housing, sa lahat po ng halos pang-araw-araw na gawain ng Philippine National Police, nakita po yung mga hindi pagkakatugma na mga proseso kontra po doon sa mga accepted at procedures na ginawad na rin ng ating Commission on Audit, ng patakaran ng Philippine National Police at ng ating mga batas. At doon po nakita yung mga hindi pagkakatugma-tugma nung pong mga ginawa at yung pong mga naging resulta, pati po ng mga dapat na procedures na inobserve ng ating mga kasamahan sa Philippine National Police. Napakalungkot, nalulungkot ang karamihan sa atin, pero ganun pa man ay kailangan patuloy pa rin tayo magserbisyo sa ating mga kababayan. Hindi po dapat natin pasanin itong mga problemang ito at ang maapektuhan po yung pang-araw-araw, yung pong kaligtasan, yung pong seguridad ng ating mga kababayan sa kalye. So, ang Philippine National Police po, masasabi natin, karamihan po sa amin natutuwa at nakita na itong mga kamaliang ito
pananagutin natin kung sino yung mga nagkamali, kung sino po yung mga nanadya na baliin itong mga batas, mga patakaran ng Philippine National Police. At siguro at the end of the tunnel, makikita natin maliwanag na po, wala na po tayong tinatago, wala na pong makikitang mga iba pang mga katiwalian na nangyayari sa ating pambansang pulisya. So far, dun sa mga latest na controversy na yon at anomalies, meron pa ba? May bago pa ba? Work in progress po ito. Katulad ng reformang ginagawa natin, work in progress. Sa atin pong pagbisita muli, pag-revisit sa mga isinasagawa sa mga sistema, procedures ng ating Philippine National Police, maaaring makakita po tayo ng mga hindi nagkakatugmang mga naging transaksyon. Pati po kahit po sa recruitment, kahit po sa retirement system, baka po makakita pa tayo. Kanya po, hindi po natin isinasara ito, gagawin po natin bukas at gusto natin ipakita, lalong-lalo na sa mga kasamahan nating media nang sa ganun, maipahatid sa ating mga kababayan. Seryoso po ang Philippine National Police. Re-reformahin po natin ito. Okay. May sasabihin na yata? Okay. Go ahead with your question. Kay Vice Chairman po Escueta. Sir, hingi lang kami ng update regarding dun sa sa hazing controversy natin dun sa may Camp El Raids. Ano na po nangyari dun sa mga pulis? Pagkakaalam ho namin sa pinakahuling update yung restricted to barracks lang. Kumusta na po? Nasampahan na po sila ng administratibo? O ano na po nangyari sa kanila? Ang NAPOLCOM po ay kasalukuyang nagsasagawa ng isang masusing investigasyon dito. Yung pong hazing na yon ay nangyari pa noong nakaraang taon. Kaya't maasasabi natin na sa pagkakadiskubre nung pangyayaring yon, ngayon lamang, ngayong panahong ito, kaagad-agad ay nirelieve ng PNP yung mga involved na police at yun naman pong administrative case ay amin na ngayong binibuild up o isinasagawa at makakaasa kayo na isa ito sa aaksyonan ng NAPOLCOM sa lalong madaling panahon upang matigil na itong gawaing ito. Singit ko lang po dun sa inyong katanungan tungkol sa kung bakit para bagang napakaraming kaso na ngayon ang nahaharapan ng PNP. Palagi ko po dapat nating ilagay ito sa tamang konteksto na ang ating pamahalaan sa ngayon ay masugid na nananaliksik ng mga pangyayaring naganap sa mga nakalipas na panahon. Kaya't ating pong re-recall na kamakailan lamang, ang military naman ang sunod-sunod na nilabasan ng maraming kontrobersiya sa pabaon, sa pagyaman ng mga controller. Bago pa ron, meron naman din tungkol sa COMELEC na nagkaroon ng dayaan. Meron din po sa agrikultura na mga kaso ng fertilizer na hanggang ngayon na hindi pa nare-resolba. Sa madalit sabi po, maganda ang nangyayari dahil sa itong mga nangyaring hindi maganda nung nakalipas ay ngayon ay atin lang nakikita at nagiging isang parang rallying point ng ating pamahalaan at ng ating mga kababayan na lalong labanan ang ganitong gawain sa mga darating na panahon. Ang CHR ngayon ay mas matibay at matindi ang paghabol sa mga violations ng human rights at kaya naman sabi nga nung isang biktima sa hazing nitong sa PMA, sana ay maaga kong naisumbong ang pangyayaring ito at hindi na tumagal. Sa tingin ko po ay dahil nakita niya na ang Commission on Human Rights ay kaagad-agad na nariyan at umaaksyon. Kaya maganda po ang nangyayari sa kabilang dako kahit na marami tayong nakikitang mga kaso na para bagang
nagpapasama sa imahe ng ating mga sagay ng gobyerno. Huling-huling na lang po, sir. Sir, may time frame mo ba kung kailan may isasampa yung kasong administratibo laban dun sa mga pulis na yun? At the same time, kung dun sa mga recruit, PNP recruit, may nagtumestigo ba? May nagsalita ba sa NAPOLCOM para lalong tumibay yung kaso laban dun sa mga pulis? Sa ngayon hindi pa ho panahon para doon sa testigo. Nagbi-build up pa kami ng kaso. But siguro si Chief Superintendent Cruz makakapagbigay sa inyo ng update. Maraming salamat, sir. For the information of everybody, as we speak, ngayon po alas 10 ay magkakaroon po ng preliminary investigation sa criminal complaint docketed under NPS number IB-04B-INB 11H00348 against Leopoldo Perer et al. For alleged violation of Republic Act 8049 or anti-hazing law. And yung pong administrative case against Senior Inspector Alexander, or rather, Police, Police Senior Inspector Leopoldo Perer and others ay nakapag-conduct na po last August 19 ng preliminary conference. At ito po ay pinamunuan ng Summary Hearing Officer, Senior Inspector Alexander Culyado. And kasama niya po si Police Chief Inspector Olaso, members po ito ng Summary Hearing Team, SPO1 Faustino Lial, siya po ang investigador and tumatayo rin pong prosecutor. Ganon din po ang abogado ng mga respondents, Attorney Romeo Dolieton at Attorney Maria Cerdeña. And ang susunod po na proceeding ay nangyari po kahapon ng alas 9. So nakadalawang hearing na po ang administrative case at yung pong preliminary investigation doon sa criminal case ay ginagawa as we speak ngayon po.